Sa book of Acts, chapter 20, verse 21. Acts 20:21. Testifying both to the Jews and also to the Greeks, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. Ang pamagat ho ng ating pag-uusapan ngayong umagang ito ay biblical repentance. Biblical repentance. Kapag sinabi ho yung salitang repentance, sa Tagalog, ang una hong maiisip ng bawat isa sa atin ay pagsisisi. At lahat naman siguro ho tayo may idea kung anong ibig sabihin ng salitang pagsisisi. Pero bagamat lahat tayo ay may idea, ay wag muna ho nating sakyan yung idea natin. Ang tignan natin ay kung ano ang pinaka-definition, pangahulugan ng salitang repentance o pagsisisi sa Biblia. Kaya nga ho ang pamagat ay biblical repentance. Ibig sabihin, ang pinaka-pundasyon ng ating turo, Biblia. Hindi lang ito basta pagsisisi na nauunawaan ng kung sino lang, kundi ito ay pagsisisi na dapat maunawaan ng bawat isa sa atin ayon sa doktrina o matinong doktrina ng Bible. Amen? Amen. Simulan na natin. Noong nakaraang week, tinuro natin yung saving faith. Usapang pananampalatayang nakakapagligtas ng kaluluwa. Ito yung uri ng pananampalataya na kung saan inilalapag mo ang buo mong pagtitiwala sa iyong kaluluwa sa nag-iisang tagapagligtas. Amen? Sino yun? Ang Lord Jesus Christ. Ngayon naman, tignan natin ano ang nagpupush sa isang taong makasalanan para mapunta doon sa saving faith. Ang repentance ay binanggit sa banal na kasulatan 60 times. At hindi lang po to basta salita na binanggit ng kung sino lang. Si John the Baptist, nag-preach ng repentance. Si Apostle Peter, nag-preach ng repentance. Si Apostle Paul, nag-preach ng repentance. Sa Bible ho kasi, kapag inulit ng 2 beses ang isang salita, importante. Pero, ang repentance sa salita ay 60 times. So, hindi lang siya basta importante. Sobrang importante. At sa sobrang importante niya, ultimo yung mga binanggit kong great figures sa Bible times, binigyan siya ng importansya. Even the Lord Jesus Christ, nag-preach ng repentance. Sa Luke chapter 13, verse 3, ano sabi dyan? I tell you, nay, but except ye repent, ye shall all likewise perish. So anong sinasabi niya dito? Sinasabi ko sa inyo, hindi. Hanggat hindi kayo nagre-repent o nagbabago ng isip, lahat kayo, sama-sama, magpe-perish o mapapahamak. So anong ibig sabihin ng Panginoon dito? Meron talagang lugar ang repentance. Lalo na kapag ang paksa ay patungkol sa kaligtasan ng kaluluwa, lalo na kapag ang paksa ay paglalagay ng pananampalataya sa Kanya bilang personal na tagapagligtas. Kaya nga hindi maitatanggi yung lugar na yon. Ngayon ang tanong, saan at ano yung proper na lugar nito sa salvation? Kasi baka merong mag-akala na kailangang sangkap ito para maligtas Baka meron kong magkaroon ng maling pagkaintindi na para maligtas, kailangan mag-repent ka lang. Mamali. Kaya ipapaliwanag natin. Amen? So, ngayong umagang ito, simulan natin yung pagbibigay diin dito sa biblical repentance doon muna sa mga false view
pagdating sa salitang repentance. Ano yung mga ilan na false, mali, view na paniniwala pagdating sa repentance o salitang pagsisisi? Number 1, repentance is not reformation or changing one's life. Yung nagbagong buhay. Yung word na reformation sa Tagalog is pagbabago. Pero kung Biblia ho ang tatanungin natin at pagbabasihan natin, ang repentance ay hindi pagbabagong buhay ng isang tao. Bakit? Kasi ho, dapat nating tandaan, salvation is not human works. Hindi ho naliligtas ang isang tao sa sarili niyang gawa. Lalong-lalo na yung kanyang mga mabuting gawa. Ang good works o ang works ay kasunod lamang ho yan ng tinatawag na tinanggap na kaligtasan. Yan po ay produkto, bunga ng pagsampalataya kay Jesus Christ. Ephesians chapter 2, verse 8 hanggang 10. Anong sabi diyan? For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Sabi diyan not of yourselves, not of works. Malinaw. Walang naliligtas sa sarili na mabuting mga gawa. Kaya ho yung turo na kinagis na natin, ayoko mang harangin, pero ang Biblia hinaharang niya. Di ba doon sa religion na kinalakhan natin, sinasabi, magpakabait ka. Baka sakali, papasukin ka sa langit. Tinuturo sa atin, may kinalaman ang pagiging mabuting tao sa kaligtasan ng kaluluwa ng isang tao, which is, sa Bible, hindi tinuturo. Tinuturo ng mga religious leaders sa kinagisnan nating religion, pero dito ko sa Biblia, kahit si Apostle Paul, sa kanyang sulat sa Ephesians, hindi ho tinuturo ng isa sa mga apostoles ng Panginoon. At hindi ko rin ho narinig sa 4 Gospels ng Matthew, Mark, Luke at John na ang Panginoon ay nagtuturo ng ganun. So meaning, kung meron tayong paniniwalaan, I suggest si Jesus Christ, yung kanyang mga apostoles, na siya mismo ang nagturo, at itong banal na kasulatan. Amen? Inspired Word of God. Malinaw ang banal na kasulatan sa teaching na ito. Ang reformation, ang pagbabagong buhay ng isang tao, from masasamang gawain to mabubuting gawain, hindi ho nagdudulot ng kaligtasan. Kasi nga ang sabi, not of yourselves, not of works. Hindi ho tayo doon naliligtas. Paano daw tayo naliligtas? Ye are saved through faith. Kasi ang kausap ho ni Pablo dito, para maging malinaw, church. Sumulat siya. Ano ba ang church? Ang church hindi po yung building. Ang church ay grupo ng mga tao na sumampalataya na kay Jesus Christ. Ibig sabihin, sila ay nagkakatipon. At itong liham ni Pablo na to, binabasa ng mga elder na nakakatanggap nito sa harapan ng mga miyembro sa partikular na simbahan. Saan? Sa Ephesus. Ang tawag doon sa lugar, Ephesus. Ang tawag doon sa mga taga-Ephesus, Ephesians. Parang si Pastor Ryan, susulat ako sa mga mananampalataya sa Mandaluyong. Anong tawag sa mga taga-Mandaluyong? Mandalenyo. Yan. Ganun po yan. So ang kausap niya dyan, hindi lang mga religious people, mga saved people. Mga sumampalataya kay Kristo. Meron ng buhay na walang hanggan. Tiyak na nila yung pagpunta nila sa langit. At sinasabihan sila na huwag makalimutan kung paano tayo naligtas. Grasya yon. Gift
ng Diyos sa atin. Paano natin receive yung gift? Hindi sa ating mga sarili, hindi sa ating mga mabuting gawa. Through faith. Kanino? Sa Lord Jesus Christ. Kaya nga malinaw hindi papasa yung idea at paniniwala na reformation ay parte ng salvation. O kaya, reformation ay magdudulot ng salvation. Yung ganong idea, yung ganong turo, unbiblical. Pastor, saan ang lugar ng mabuting gawa? After maligtas. Amen. After maligtas, diyan ka gumawa ng mabuti. Bakit? Para lalong makita yung Diyos na mabuti na nagbigay sa iyo ng bagong buhay sa bugtong niyang anak. Hindi para maligtas, kundi bilang ligtas na. Tignan niyo po. Ephesians 2, verse 10. Ano nakalagay dyan? For we are His workmanship. O, kausap niya pa rin, mga taga-Ephesus, mga believers doon, mga saved na. May mga buhay na walang gana. Mga Christians. Totoong Christians yung mga na-born again talaga. Anong sabi niya? Workmanship created in Christ Jesus unto good works. So ano sinasabi dito ni Apostle Paul? Pag save ka na, sinabi mong sumampalataya ka na kay Jesus Christ, dapat kitang-kita yung workmanship niya. Saan yun maipapakita? Kasi hindi makikita yung pagsampalataya mo sa puso Saan? Sa mga mabuti mong gawa. So yung dating salbahe, nagpapakabait na ngayon. Hindi para pumunta sa langit, kundi bilang nakakatiyak na ng pagpunta sa langit. Amen. Yung dating salbahe, nagpapakabait na ngayon, hindi para maligtas, kundi bilang ligtas na at may tagapagligtas na. Kasi yung pinapakita mong good works, yun na nagpapakita sa hindi nila nakikitang pananampalataya mo sa bugtong na anak. Kaya sinasabi natin, repentance is not reformation. So ano yun? Repentance is pagbabago ng isip. So anong unang babaguhin? Unang mong baguhin, tanggapin mo na kahit anong gawin mo sa sarili mong mabuting gawa o pagbabagong buhay, walang kaligtasan dyan. Anong klaseng pagbabago ng isip ang i-apply ko ngayon, Pastor? Na si Jesus Christ lang ang tagapagligtas. At kung meron mang mabuting gawa dito at bagong buhay dito na dapat mapasayo, yung gawa na galing sa bugtong na anak na napako, namatay sa krus at nabuhay pagkaraan ng 3 araw. Yon ang biblical repentance na dapat makita natin dito. Number 2, repentance is not remorse. So pag sinabing remorse, in Tagalog, matinding emosyon. Matinding emosyon ng pagdadalamhati, strong grief, or sorrow. Madalas, ang remorse, yan po ay resulta ng wrong doings. Kaya makakita ka pag merong mga tao na na-realize nila yung kanilang mga maling gawain, humahagulgol. Pero wag niyo hong mapagmalian iba po yung repentance sa remorse. Bakit? Kasi ang daming nagre-remorse, ang daming may matinding pagdadalamhati, umahagulgol talaga. Yung iba nga, naglulupasay pa Pero makikita mo, pagkatapos ng acting skills, balik sa dating gawi. To worsen the case, mas worse yung baluktot nilang gawain. Anong ibig mong sabihin, Pastor? Pwedeng mag-repent nang hindi humahagulgol? Yes. Kasi nung nakilala naman ni Pedro ang Panginoon, hindi naman siya humahagulgol. Nung nakilala naman ni Apostle John ang Panginoon, hindi naman po siya in strong grief or sorrow. Wala kayong mababasa sa Bible na ganun. So dito makikita natin, ang repentance, hindi po natin pwedeng ikulong sa isang matinding emosyon.
At the same time, warning sa atin, no? Pag meron tayong mga nakakasalamuhang tao, hindi porkit umiyak, ibig sabihin sincero. Yung iba, nang mamanipula lang. Tama. Kinokontrol yung emosyon mo gamit yung kanilang acting skills. Right. So, ang Holy Bible ay malinaw sa mga patotoo na pwedeng maging remorseful ang isang tao without exercising true repentance. At totoo din yan sa panahon natin. Amen? Totoo yan. Lalo na kapag nahuli kang gumagawa ng kalokohan, ang tendency mo, para hindi mo masyadong maramdaman yung bigat ng ginawa mo, gawin nating dramatic to. Kaya nga iba, di ba, pag nahuling nag-cheat, umiiyak-iyak pa. Iyak-iyak, tuluuhog, bumabaha ng luha. Ang sarap magpagawa ng bangka eh. Pero, bandang huli, mag-cheat pa rin, ulit pa rin, di ba? So, anong ibig natin sabihin dito? Hindi assurance yung mga tumulong luha, tumulong uhog. Hindi assurance yung tinatawag na para kang nanonood ng Mara Clara. Mga minamahal, pag meron kayong sinesaran ng gospel, hindi nyo po pagbabasya na nagsisi naman, pastor, at sumampalataya kasi grabe yung iyak eh. May mga ganon, pero not all the time ganon. For example, si Judas. Si Judas binitray niya ang Panginoon. Tama ho? Sa kwento niya, sa Matthew chapter 27, verse 3 and 4, then Judas, which had betrayed him, when he saw that he was condemned, repented himself, and brought again the 30 pieces of silver to the chief priests and elders, saying, I have sinned in that I have betrayed the innocent blood. And they said, what is that to us? See thou to that. So, pansinin ho natin yung linyang, repented himself. It means, naging remorseful siya. Nagkaroon siya ng matinding pagdadalamhati, grief or sorrow. Kaya, nagtulak ito sa kanya na ibalik yung 30 pieces of silver. Pero pansinin nyo, si Judas did not repented toward God. Hindi siya nagrepent na makasalanan siya o nagkasala siya sa Diyos. At lalong-lalong hindi siya sumampalataya na si Jesus ang Christ. Wala ho kayong makikita sa talata na yan at sa iba pang mga talata na may kinalaman sa kanya. Wala hong ganon. Ang naramdaman niya dito ay matinding guilt, matinding pagkakonsensya na nagdulot ng matinding kalungkutan sa kanya. Ang idea dito is na makikita natin talagang umiiyak siya dito eh. Baka nga ho, nung umalis siya sa harapan ng mga chief priests at elders, tumatakbo siya eh. At bago siya kumuha ng lubid, humahagulgol siya nun. Maging nung sinasabit niya na yung lubid sa leeg niya, at nung nalalagutan siya ng hininga, baka remorseful pa rin siya nun. Pero, hindi siya nagrepent na nagkasala siya sa Diyos. At lalong-lalo nang hindi siya nagrepent o nagbago ng isip ng tingin niya kay Jesus Christ. Ang tingin niya kasi kay Jesus Christ, alam niyo kung ano? Oportunidad. Ang iniisip kasi ni Judas, kapag si Jesus Christ naging literal na hari ng bansang Israel, mas marami siyang mananakaw. Eh ngayon pa nga lang na religious leader sila na small time pa lang yung grupo nila, that time lumalaki pa lang, di ba? Nakakapagnakaw na siya ng marami. How much more kapag nandun na siya sa palasyo? Kaya nung namatay siya, hindi nagbago ang tingin niya kay Jesus Christ. Hindi niya nakita si Jesus Christ na dapat hindi ko yung ginawa, siya yung Son of God. Pansinin niyo, nung tinanong si Peter, di ba? Yung mga tao nagtatanong kung sino si Jesus Christ. Anong sabi nung marami daw nagsalita kung sino siya? Iba-iba. Di ba? Prophets, si Elias, etc., etc. Nung tinanong niya si Peter, tsaka yung mga kasama ni Peter, pero sino ako sa inyo? Sumagot si Peter, di ba? Ikaw ang Christ. Tama, di ba? Ang tingin niya kay Jesus Christ, hindi lang religious leader na mapeperahan. O ang nakikita niya, Diyos na nagkatawang tao. Amen. Na ang pangalan ay Jesus. So magkaiba sila ni Judas ng view at pagtingin kay Jesus Christ. So yun ang main difference. So ang main difference between remorse at yung repentance o biblical repentance sa pinag-uusapan natin,
Yung remorse, makikita nyo, out of guilt. Yung biblical repentance, out of truth. Na merong banal na Diyos na ayaw niya ng kasalanan. At tayo naman mga makasalanan, ayaw nating aminin yun. Na makasalanan tayo sa harapan ng Diyos. So kapag sinabi natin biblical repentance, ito yung aaminin mo na makasalanan ka. Hindi sa kung sinong tao lang, kundi sa banal na Diyos. Acts 20, diba? 21, ano nakalagay? Repentance toward God. Hindi repentance toward man, o toward self, o toward kung kanino. Toward God. Kaya dun sa Luke chapter 15, verse 18, makikita natin yung halimbawa ng biblical repentance na tinutukoy ko po sa inyo. So ito yung kwento ng prodigal son. Sino ba yung prodigal son? Siya yung anak ng isang mayamang lalaki, dalawa sila magkapatid, siya yung nakakabata. So, nag-decide siya na umalis sa bahay nila, kunin yung pamana niya, diniretso niya yung tatay niya kahit buhay pa at malakas pa na, amin na yung parte ng pamana mo sa akin. Indikasyon na parang sinasampal niya yung tatay niya na sana mamatay ka na para makuha ko na. Nga lang, hindi siya nakapaghintay sa kamatayan ng tatay niya, kaya hiningi na niya. At dito sa kwento na to, makikita niyo yung tatay, hindi naman siya nagalit. Ibinigay niya yung inheritance. Tapos pagkatanggap ko ng inheritance o pamana niya, kahit buhay pa yung tatay niya, which is napaka-bastos at unlawful sa panahon nila, at kahit sa panahon natin, hindi yung tama. Pagkakuha niya, nag-impake siya at nagpakalaylay siya, tumira siya sa ibang bansa. At doon daw siya namuhay ng riotous living. Ibig sabihin, ang pamumuhay niya ay punong-puno ng kalayawan. Ibig sabihin, punong-puno ng kasalanan. Hanggang sa umabot sa punto na naubos yung pera niya. Naghirap siya. At nakita niya yung sarili niya, nangangamuha na. Yung dating anak ng isang mayaman tao na amo, ngayon nangangamuha na, nangangatulong na. Bantay po siya ng mga baboy. At madalas, dahil wala na siyang pera, kinakain niya rin yung pagkain ng mga baboy. So umabot siya sa punto na nandun siya, katabi siguro niya marahil yung mga baboy, at naalala niya marahil, doon sa bahay ng tatay ko, mayaman ako, tas ngayon ganito na ako. Doon niya na-realize sa pangit niyang sitwasyon, yung kasalanan niya. Kaya sinabi niya, I will arise, uuwi ako sa tatay ko. And I will say unto him, Father, I have sinned against heaven. Sibi mo kausap niya tatay niya, pero ang sabi niya, nagkasala ako sa langit. Alam niya, una siya nagkasala sa batas ng banal na Diyos. Kaya sinabi niya yan. So dito ko makikita nyo, ang kanyang pagbabago ng isip ay hindi toward lang sa sarili niya at sa tatay niya. Una tigit sa lahat, toward God. Patungo sa banal na Diyos. Hindi siya naglungkot-lungkutan. Hinarap niya yung katotohanan. Nakagawa ako ng hindi lang basta wrongdoing o wrongdoings. Kasalanan. So si prodigal son, di lang siya merely nag-remorse o nagkaroon ng remorseful na damdamin. Nagdesisyon siya. He acknowledged na nagkasala siya sa banal na Diyos. Hindi magkakaroon ng realization ng isang tao na ilalapag niya ang kanyang pagtitiwala sa Panginoong Hesus hanggat hindi niya muna nakikita ang sarili niya na nagkasala. Acts chapter 20:21. Tingnan niyo po. Pansinin yan, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. Ano mauuna bago ka sumampalataya? Pagbabago ng isip. Amen. Kailangan mo magbago ng isip na makita mo na hindi ka mabait sa harapan ng Diyos. At kahit maging mabait ka pa, o kahit ikaw pa maging pinakamabait, it doesn't mean hindi ka makasalanan. Ang dami hong mabait na tao ngayon, pero hindi sila banal. Pwede ka maging mabait na makasalanan ka pa rin. Pero yung banal, hindi yun pwedeng magkasala, banal yun eh. Sinless perfection yun eh. Nakakuha nyo ho? Tayo mga tao, kahit magpakabait tayo, makikita mo yung sarili mo, maya gumagawa ka ng di tama.
Pero tinatawag ka ng mga kapwa mo, ayan, mabait yan. Pero ikaw sa sarili mo, pag narinig mo, hindi ako mabait. Ganun ka. Right. Amen. Oh, alam mo yon sa sarili mo. Pero maliban doon sa alam mo yon, kailangan mong tanggapin yung katotohanan na magbago ka ng isip na walang pagpapakabait mo ang magiging dahilan ng pagpasok mo sa langit. Kailangan magbago ka ng isip. Bitawan mo lahat ng pagpapakabait mo. Lahat ng mga bagay na may papasok sa'yo. Papasok ako sa langit kasi ganito naman ako eh. Diba? Tsaka yung mga excuses na wala namang perfect. Tao lang tayo eh. Yan. Pag ganyan na ang salita ng isang tao, hindi yan maliligtas. Hindi yan maliligtas. Kasi nakatingin siya to himself. Hindi siya umaamin. Nagre-reason out siya. Nagja-justify. Pero pag toward God, bibitawan mo na lahat. Di ba? Amen. Makasalanan talaga ako. Kahit gumagawa ka ng mabuti, yes. Without excuse. Tama. Kasala talaga ako. Yung sinabi sa Revelation 21:8 na lahat ng sinungaling pupunta sa impyerno, kasama ko doon, sinungaling talaga ako. Sino po dito hindi pa nagsisinungaling? Taas kamay. Pag nagtaas ka ng kamay, sinungaling ka na. So sabi doon, lahat ng sinungaling pupunta sa impyerno. Pag nagdahilan ka doon, syempre naman, ganito. Syempre, may mga sitwasyon naman. Pag gumaganyan na isang tao, ibig sabihin, unrepentant yun. Tama. Ibig sabihin, he is not ready na sumampalataya sa Lord Jesus Christ. Kasi ang unang step, bago ka makarating doon sa saving faith, repentance toward God, bago yung faith before the Lord Jesus Christ. Amen. You must acknowledge na sinner ka sa harapan ng banal na Diyos. At wala kang kayang gawin para mabura yun. Amen? Number 3. Repentance is not merely believing in Jesus. Repentance is not merely believing in Jesus. May mga tao na nag-aakala yung repentance ay synonym ng believing. Usong-uso yan dito sa bansa natin. Nakakala nila, porkit nagsisi na sila sa mga mali nilang gawi, yung mga ginawa nila dati sa nakaraan nilang buhay, ang katumbas na nun, maka-Diyos na din sila. O, tinatanggap na rin sila ni Jesus. Para bagang same-same lang yon. Nagagets nyo po? Tipong, pinagsisihan ko na yung mga kasalanan ko nagawa ko dati. Past is past. Iba na yung mga ginagawa ko ngayon. Nagsisimba na ako, nagpe-pray na ako, nagba-Bible na ako, blah, 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 blah. Binabanggit ko na nga lagi si Jesus eh. Pero kung totoo yung pag-aakala na yon, at kung talagang iisa lang talaga yung repentance at believing, bakit ko doon sa Acts 20 verse 21, magkaiba yon? Iba yung repentance toward God o sa Ama sa Langit, sa faith toward our Lord Jesus Christ, sa bugtong na anak. Magkaiba yun. Tama. Magkaibang person din yan, yung God dyan. Yung God dyan ay yung Heavenly Father. Tapos yung sasampalatayanan mo para sa kaligtasan ng kaluluwa mo, si Jesus Christ yung Son of God o God the Son. So yung Ama, siya ang may akda ng kaligtasan, siya may plano ng kaligtasan. Yung anak ang nag-execute ng kaligtasan para sa sangkatauhan. So magkaiba yon. Magkaiba yung lalapagan ng repentance at lalapagan ng faith. Nakukuha nyo? Ang repentance daw ay para sa Ama sa Langit o banal na Ama sa Langit na kung saan nagkasala tayo. Repentance is acknowledgement na we sin against sa just at righteous na Heavenly Father. Ang faith naman daw ay para sa Diyos anak na banal. Ito yung trust ng repentant sinner sa ginawang sakripisyo ng Lord Jesus Christ para bayaran yung kasalanan niya doon sa krus. Para hindi ka mapunta ng impyerno. Ngayon ang question,
Paano naman, pastor, yung mga verse na wala namang repentance, puro believe lang? Yung mga ganung verse, di ba? Hindi binabanggit yung repentance sa kaligtasan ng kaluluwang tao. Paano naman yun? Gaya ng John 3:16. Ano nakalagay sa John 3:16? For God so loved the world that He gave His begotten Son, and whosoever repented and believeth. May ganun ba? Wala eh. Believeth lang eh. Faith lang. In Him. Yung Him dyan, si Jesus Christ ang tinutukoy. Should not perish, but have everlasting life. Paano mo papaliwanag yun? Sa Acts 16:31, they said, believe. Wala namang sinabing, repent and believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved and thy house. Pastor, paano yung mga ganyang talata? Parang naglalaban yata yung mga talata at mga pinagsasabi mo sa likod ng pulpito. Una ko, para maging malinaw sa atin, kahit hindi ho na-mention sa mga talatang ito yung word na repentance, si repentance ay hindi naman ibig sabihin nun ay ekis na sa turo ng Bible. Again, 60 times siyang binanggit. Tama. Amen. Kung ekis siya, dahil lang sa mga iilang talata na binanggit ko at mga iba pang talata, paano naman yung mga talata na 60? At the same time, hindi lang basta mga tao ang nag-preach ng repentance. Even the Lord Jesus Christ Amen. nag-preach ng repentance. Kaya hindi natin pwedeng ekisan na lang basta-basta sa paksang kaligtasan yung repentance, mga minamahal. Tandaan ho natin, yung true saving faith includes biblical repentance. Kaya kapag ang sinner ay totoong nagrepent sa Diyos, Ama, malabong hindi yan sasampalataya sa tagapagligtas ng kaluluwa. Kapag saving faith, 100%, dapat wala ng ibang tagapagligtas. Paano ka aabot sa punto na yun? Kung hindi ka muna unang napunta sa punto na 100% naniniwala ka, makasalanan ka. 100% nangangailangan ka ng tagapagligtas. 100% may impyerno na kung saan ka mapapahamak. So ang saving faith or pananampalataya sa Panginoong Hesus, magkikreate siya ng walang excuses. So hindi mo pwedeng sabihin na, kahit paano naman, meron naman akong kabaitan. Ay, hindi po. Kasi ang saving faith, sa pagkakaintindi ko 100% convinced. Alam nyo, hindi tayo aabot sa punto na yon hanggat hindi tayo nagre-repent. Right. Right. Hindi ka hihingi ng saklolo sa tagapagligtas hanggat hindi ka nagbabago ng isip. Parang ganito ho. Sisigaw ka ba ng tulong kung hindi mo naman kailangan? Kung kaya mo naman iligtas sarili mo. Kailangan mong kausapin yung sarili mo. Hindi ko na kaya. Kailangan ko nang humingi ng tulong. Amen. Ngayon kasi sigaw ng saklolo. Tulungan niyo po ako. Nagkakaintindihan ho tayo? So, ang saving faith, dapat maintindihan natin, 100% convinced siya sa isang one and only na tagapagligtas. Pero bago siya nakatawid doon, may tulay siyang nilakaran. Ano yung tulay na yon? Na makasalanan talaga ako. Wala talagang maganda sa akin. Spiritually speaking, madumi ako. At tanging yung dugo lang ni Jesus Christ ang makapaghuhugas ng karumihan na yun. Hindi yung mga mabuti kong gawa. Amen? So in other words, saving faith, ito po ay galing sa isang surrendered heart na very essence ng repentance. Ngayon, nalaman na natin yung mga false view. Alamin naman natin, what is biblical repentance? What is biblical repentance? Biblical repentance is to admit that I am a sinner. Lahat ba tayo dito naniniwala o sumasang-ayon ba na makasalanan tayo? Say amen na malakas kung sumasang-ayon ka. Tumpak yan. Kasi sabi sa Bible, Romans 3:23, for all have sinned
Lahat nagkasala. Mula doon sa tapos ng pag-aaral, hindi tapos ng pag-aaral, matalino, hindi masyado, talagang slow. Mula doon sa mga nakakabasa hanggat sa hindi nakakabasa. Mula sa pinakamatanda dito hanggang pinakabata. Mula doon sa may kaya hanggang sa nagdaraho. Sabi diyan, all have sinned. Madaling sabihin na, sumasang-ayon po ako na lahat makasalanan. Pero ang tinutukoy diyan ng Biblia, ikaw ba kabilang ka sa lahat? Kasi hanggat hindi mo nakikita na kabilang ka sa lahat na nagkasala, walang mangyayaring repentance. Kasi pag sinabing all have sinned at sinabi mo, Amen, ibig sabihin, ina-identify mo yung sarili mo, kasama ka sa all. Hindi mo ine-excuse yung sarili mo sa all. So pag sinabi natin, ang sangkatauhan ay nakadestino lahat, dahil lahat makasalanan, itapon sa impyerno, ang sagot mo, yes. Kasama ako doon. Ina-identify mo yung sarili mo na hindi ka papasok ng langit. Kung oo, maganda yan. Yan ang pinaka dapat mangyari. 1 Corinthians chapter 15 verse 3, 4. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the scriptures, and that he was buried, and he rose again the third day according to the scriptures. So kung ikaw ay makasalanan at ina-identify mo, nakasama ka doon sa Romans 3:23, dapat i-identify mo rin yung sarili mo, nakasama ka sa 1 Corinthians chapter 15 verse 3 and 4. Ina-identify mo yung sarili mo na dahil sa'yo, kaya namatay ang Panginoong Hesus. At dahil sa'yo rin, kaya siya nabuhay na maguli according sa scriptures. Kung oo ang sagot mo, maganda yan. Biblical repentance yan. Kasi kung di mo ina-acknowledge itong dalawang talatang ito, hindi mo ina-identify ang sarili mo sa dalawang talatang ito, at sasabihin mo pa rin sa akin, wala namang perfect. Pasensya na, tao lang. Yan po ay mga red flags na ang taong kausap ko, ikaw mismo, hindi ka naaabot sa lugar ng pagsampalataya sa Panginoong Yesus. Kasi hindi ka naman naitulay ng tinatawag na biblical repentance. Number 2, repentance means to surrender to God's rule. Surrender to God's rule. Acts 20:21. Andiyan pa ba kayo? Yes. Baka expert na kayo ha. Ang mahuli kong tulog, hindi kakain ng lechon. Tandaan nyo, nakahanda na lahat ng Ricardo. Si James na lang ang iniintay. Hero lang, James. Alan, wag ka matulog ha. Kitang-kita ka sa camera. Kung wala matutulog ha, tinitignan ko, baka may tulog dyan. Lalo na yung mga wala naman talagang trabaho ha. Walang dahilan para makatulog kayo. Niniwala ko doon sa mga talagang mabibigat yung trabaho. Pero yung mga wala naman kayong pasok tas tulog ulit, ay wag niyo namang gawin yun. Amen? Tsaka doon po sa ina-upload natin, hindi ko tinatanggal to. Yung nananaway ako na natutulog. Siguro yung mga makakarinig ma-offend no, pag ibang church. So wala naman akong pakialam. Doon sa mga maikinig na ito, wala po akong pakialam, ma-offend ka po kung ma-offend ka. Kasi kung meron man po ma-offend, dapat to ang ma-offend, Diyos. Kasi tinutulugan mo siya. Hindi naman po si pastor. Amen? Repentance means to surrender to God's rule. Sabi dyan sa ating text, repentance toward God. Inuulit ko, dinidiin ko, sa Kanya tayo nagkasala. So, ito po, biblical truth ito. So, isa pang biblical truth, ang Diyos ginawa ang tao. Para saan? Para sa Kanya. God made man to obey His law. Pero we rejected our Creator gamit ang ating free will. So, biblical repentance is embracing that God is God. Pag sinabi mo nga,
nagrepent ka na, nagbago ka na ng isip. Saan ka nagbago ng isip? Pagdating doon sa rule niya sa buhay mo. So bago ka sumampalataya sa bugtong na anak, kailangan makita mo ang Diyos, siya ang Diyos. Makita mo na lahat ng nilikha, including ikaw, i-identify mo yung sarili mo na kung may paparusahan ng Diyos, tama lang yun. Hindi ka lalaban sa katotohanan na yun. Kundi yayakapin mo yung katotohanan na mali talaga ako. Naging siraulo talaga ako. Talagang hindi ko pinili ang Diyos. Talagang pinili ko si Satanas. Pinili ko talaga yung kasalanan. Wala nagtulak sa akin doon sa kasalanan. Ako mismo, niyakap ko yung kasalanan. In-enjoy ko talaga. Kaya ngayon, kung mamamatay man ako ngayon, tapos mapupunta ako ng impyerno, hindi ko sasabihin sa Lord na, hindi ako dapat dito. Tama lang yan kasi banal siyang Diyos eh. Kailangan makita mo yung sarili mo na makasalanan ka talaga. Pansinin niyo tayong mga tao. Lagi na lang tayong palaban sa harapan ng Diyos. Palaban tayo lagi sa harapan ng Diyos. Pansinin niyo. Lagi na lang nagsisimba, baka lumagpas na sa langit yan. Hindi naman pwedeng puro pray lang. Kailangan may gagawin ka rin. May pera ba sa church niyo? Saka, idadahilan mo pa yung mga kapwa-tao mo eh. Sila nga simba ng simba eh, pangit pa rin ugali eh. Wala naman nagbabago eh. Ang nakikita mo yung kasalanan ng iba, hindi mo nakikita na makasalanan ka rin. Di ba? Eh sila nga may Bible pa, pero pangit ugali eh. May Bible ka man, o wala. Hindi magbabago yung katotohanan. Pag pangit ugali mo, pangit ugali mo. Nilagyan mo lang ng aklat na banal. Pero kahit mawala pa yung aklat na banal, pag pangit ugali mo, kahit saan ka magpunta, pangit ugali mo. Kaya nga sabi ko sa inyo eh, maraming nandun sa impyerno na relihiyoso. Pero maraming ding hindi. So yung argumento na, ba't naman ako magsisimba? Eh yung mga nagsisimba nga na may Bible eh, pangit ugali eh. Mga tokis lang eh. Tanungin kita, doon ba sa mga walang Bible, wala bang may pangit ugali doon? Wala bang tokis? So, idadahilan nila ganito. At least walang dalang Bible. Ganun. So nagdadahilan pala yung ipot sa tae ng kalabaw. At least hindi ako tae ng kalabaw. Tae lang ako naman ako. What I'm trying to say is, kahit ano pang sabihin mo, ang tae, tae. Kahit gaano pa yung kalaki o kaliit sa paningin mo, tae yan. Nakukuha nyo ko? Mahilig tayong maglagay ng mga ganon. Yung mga level na dahil maliit, hindi naman malaking kasalanan ko sa Diyos eh. Ang Diyos hindi siya tumitingin sa laki ng kasalanan mo o liit. Ang nakikita niya, kasalanan. Pansinin nyo, doon sa Revelation 21:8. Sige po. Gising. Gising. May paglalaban eh. May isa pang expert ah. Kasama ko sa bahay ah. Ayan ha, tandaan yan ha. Kahit asawa ko, sinasabi ko, gising. Pag maglilid kayo, kahit girlfriend, kahit asawa, kahit nanay, gising. But the fearful and unbelieving, abominable, murderers. Pansinin niyo yan. Murderer. Sa paningin ng tao, yung pagiging mamamatay tao, mabigat, di ba? Saan daw lugar niyan? Saan daw lugar ng mga mamamatay tao, ng mga murder? Shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the impyerno. Pagdating dun sa dulo, all liars. Ang lugar din, impyerno. Same verse, di ba? Isipin mo, bakit napunta yung nagsinungaling lang sa impyerno? Kasama ng mga serial killers. So, ibig sabihin, walang malaki, walang maliit na kasalanan sa harapan ng Diyos. Ang kasalanan sa Kanya, kasalanan. So, maraming gumawa na ang tingin nila, white lies lang, pero nandun sila. At kailangan mong sumurrender sa
rule ng Panginoon. Hindi yung rule mo masusunod na, maliit lang yung akin eh. Sa kanila malaki. So, dapat sila doon. Hindi. Ang rule ng Panginoon, ang kasalanan, kasalanan. Amen. Kaya, ito ang magtutulay sa atin sa pananampalataya kay Kristo na ano, malaki man yung kasalanan na yan o maliit sa harapan mo, kahit ano pa yan, kasalanan yan sa harapan ng Panginoon. Magdudulot siya ng pagkatapon mo sa impyerno at siya ng patunay na guilty ka na makasalanan. So, ang tanong, tinatanggap mo ba? O lalaban ka? Hindi naman ganyan yan. Pag gumanyan na yung tao, hindi yan sasampalataya. Hindi siya ready sumampalataya. Kasi wala siya nung tinatawag na biblical repentance. Kaya yung mga nagsasabi na save sila, pero yung lifestyle, makikita mo, yung sinasabi sa Bible na enmity with God. Binanggit siya sa Bible, di ba? Ibig sabihin ng enmity, enemy with God. Laging palaban o kumakalaban sa Diyos. Sasabi mo, Kristiyano ka, pero kinakalaban mo yung turo ng Biblia. Sa comment section, yung mga pinagsasabi mo, mga comment mo, sabi mo, Christian din ako. Pero at the same time, bakla ako. Lumaki pa nga ako sa piling ng mga pastor. Kalokohan yan. Wala hong Christian gay, ha? Right. Kasi wala hong nakakilalang bulag kay Kristo na nanatiling bulag. Amen. Walang nakakilala sa Panginoong Yesus na pilay na nanatiling pilay. Wala hong nakakilala sa Panginoong Yesus na ketungin na nanatiling ketungin. Kahit nga yung sinasapian ng masamang espiritu na nanatiling may sanib So yung mga binanggit ko, yung bulag, pilay, ketungin, at sinasaniban, yun ay sumasalamin sa isang makasalanan. Bulag sa kasalanan, pilay sa kasalanan. Bulag, di niya makita yung kasalanan niya. Pilay, kasi kahit gusto niya nang umalis, hindi ka makaalis, di ba? Hindi mo kayang itindig sarili mo. Ketungin, kasi ang ketungin, mabaho, marumi. Kumbaga, pag may ketong kasi nalalaglag na yung tenga, yung ilong, di mo pa nararamdaman. So, ang mga taong makasalanan, hindi nila nakikita na uubos yung panahon nila, namamatay sila sa pagkakasala. Nakukuha nyo ho? Yung kasalanan, unti-unti silang kinakain, nabubulok. Yung may sanib. Kasi, yung may sanib, di ba, kinokontrol na mga masamang espiritu pag may sanib. Di ba ganun tayong mga makasalanan? Kinokontrol tayo ng iba't ibang klaseng mga kasalanan. Kahalayan, kalibugan, kasamaan, kayabangan. So, wala nakakilala kay Kristo na nanatili doon. Kaya sasabihin mong, ako Christian gay ako, kalokohan yon. That is very unbiblical. Kaya nga merong kaklase si si Angela dati. Ayoko nang bumalik doon sa church na yon. Homophobic. At kahit maging homophobic pa ako dahil tinuro ko yung Biblia, okay lang. Kasi yun ang sinabi ng Biblia Kahit magalit sila, hindi magbabago ang Bible. Right. Amen. Hindi naman po to hate speech. Ito ay pagsasabi ng totoo. It so happen na tayong mga makasalanan, kapag wala pa kay Kristo, nandun tayo sa delusion natin. Blinded by our sins. Hindi tayo makalabas doon sa loop na yon. Lumpo tayo. Talagang kinukonsume na tayo ng kasalanan. At kinukontrol. Yung mga picture na may mga problema na pinagaling ni Jesus Christ, all in all, yun yung makasalanan. Kaya nga sabi ko, kalukuhan yan. Sabi niya, lumaki pa ako dun sa mga kamag-anak kong pastor. Bakit? VIP ba yung kamag-anak mong pastor sa langit? Ano to? Kurap na gobyerno? May backer? Tingin mo uubra yan sa banal na Diyos? Hindi yun uubra doon. So, ibig sabihin, yung Christian gay na yun, hindi yung saved. Hindi. Hindi. Amen. Hindi. Wala hong nakakilala sa Panginoong Yesus na nanatili sa kasalanan. Right. Kaya nga sabi ni Jesus Christ doon sa mga nakakilala sa Kanya, sin no more. Hindi yung sinabing sin pa more. O baka meron na abot dyan sabi, tigil ko na ito pa yung Christian gay ko. Tigil mo na. Repent and believe. Diba? Huwag kang mahiya. Pwede mo ko i-chat. There is no example sa New Testament ng kahit sinong individual nag-repent toward God, tinulay siya nung repentance na yon,
sa faith sa Lord Jesus Christ, saving faith, na namuhay pa rin sa enmity o sinful living against God. Maliban na lang kung Judas ang pangalan mo. Number 3, last. Repentance is to receive Jesus as Lord. Jesus as Lord. Romans chapter 10 verse 9 hanggang 13, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. 10. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. 11. For the scripture saith, whosoever believeth on him shall not be ashamed. Ganda nung verse na yon. 12. For there is no difference between the Jew and the Greek, for the same Lord over all is rich unto all that call upon him. 13. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. So, repentance is to receive Jesus as Lord. To believe is to receive. To believe is to receive Jesus as my personal and only Savior. Kaya nga masasabi natin, mga minamahal, ng tahasan, to repent naman is to receive Jesus na tanging Panginoon or Lord ng aking buhay. To believe is to receive. Ano makakamit natin? Kaligtasan. Anong stand ng Panginoon sa harapan natin nun? Savior. Ngayon naman, to repent is to receive Jesus na ano? Bilang Panginoon. Diyos ng ating buhay. Kaya kapag sinasabi natin ang isang taong ligtas ay may Savior na, hindi pwedeng walang Lord. Inuulit ko, kapag sinasabi ng isang tao na save na siya at ang Savior niya si Jesus Christ, hindi pwedeng hindi niya Lord at Diyos ng buhay niya si Jesus Christ. Dapat si Jesus Christ ang authority ng buhay niya. Biblical repentance is not change of life. Biblical repentance is the change of mind about sin. At higit sa lahat, about God. Example, ligtas ka na. Ano dapat ang ginagawa kung ligtas ka na? Say amen sa mga ligtas. Amen. O yung mga miyembrong ligtas dito, say amen. Amen. Okay. Yung mga bisita naming ligtas, say amen. Amen. Sige. Kung ligtas talaga kayo at may tagapagligtas na kayo, dapat ang pangalawang ebidensya ng saving faith nyo, repentance pa rin. Babalik kayo dun sa tulay na yun. Na dati ikaw lagi nasusunod, ngayon hindi na. Ready na kayo? Lahat ng mga ligtas dito. Simulan natin. Kung talagang biblical repentance is to receive Jesus as Lord, dapat ang Sunday mo sa Panginoon. Right. Hindi dapat siya mapupunta sa outing. Amen. Kasi di ba Savior mo na si Jesus? Siya tagapagligtas mo? Tapos, ang biblical repentance, ang ebidensya, tinatanggap mo siya na Lord mo. Dapat ang Sunday mo, hindi mo binibigay sa iba. Pag Sunday, magsisimba ako, save na ako eh. Hindi ka nagsisimba para ma-save. Nagsisimba ka dahil save ka na. Right. Amen. Noong na-save ho ako, wala na akong sumusundo sa akin. Pero bago ako ma-save, maraming mga church akong napuntahan. Lahat sila tinatakasan ko. Ayoko talaga magsimba. Why? Yun talaga ang gawain ng diligtas. Hindi nagsisimba. Di ba? Yun ang gawain ng di paligtas na makasalanan. Gumawa ng kasalanan at isa sa mga number 1 na gagawin kong kasalanan, sa Diyos, alam mo kung ano yun? Yung pagsusunduin ako, tatakasan ko sila. Kasi di naman ako anak ng Diyos eh. Ba't ako makikinig sa Diyos? Di ba sabi sa Bible, my sheep hear my voice. Ibig sabihin ni Jesus Christ doon, yung mga ligtas talaga, makikinig yun ang salita niya. Eh, hindi naman ako ligtas nun. Kaya yun ang normal kong gagawin. Tumakas. Hindi makinig. Hindi naman niya ako tupe. Pero nung na-save ako, na na-invite ako sa isang Baptist church, sumampalataya ako sa Panginoon, nag-iba.
Una kong ginawa, mahaba kasi buko nun eh. Hanggang dito yung buko eh, haba eh. Siguro malapit ng parang ano, sa karton sa ano yun? Yung binungi ni ano? Yung binungi doon sa ano? Sa Slam Dunk? Si Mitsui, malapit na maging ganun yung buko eh. So, nung dumating ako sa church, ganun. Hello? So, nung nasave ako, ang ginawa ko kagad, dahil yung buko ay undercut, may buhok dito, pero sa ilalim, wala. Tapos ang damit ko, maluluwag. Di ba, naka-case Swiss pa ako noon. So, ano talaga, parang gangster talaga itsura ko, pero di ako gangster. Ang gangster dati, si Mark. Di ako gangster. Napapasama lang ako sa kanila. Di ba? Pero nung nasave ako, ang una kong ginawa, nagpagupit ako ng buhok, nagpakalbo ako. Pinatanggal ko talaga yung nasa ibabaw. Kasi ang goal ko, magpahaba na ng buhok, magpa one side that time. Magpa-decente na ng buhok. Tapos yung maluluwag kong damit, wala nagsabi sa akin na itigil ko yun. Tinigil ko talaga siya. Kusa. Kasi alam ko na habang suot ko yung damit na yun, na-identify ako sa mga gang. Pero ina-identify ko na yung sarili ko kay Kristo. Kaya yung case Swiss ko na crips. Kasi crips ako noon eh. Hindi ko na siya ginamit, hinubad ko. Hindi yun preach ng pastor. Pumunta na lang ako sa ano na nag-iiba na ako ng damit. Binibiro pa nga ako ng mga matatanda noon eh. Di daw nila ako nakilala eh. Sila nag-invite sa akin. Siyempre, hindi mo talaga makikilala kasi nung dumating ako sa church, may hikaw pa ako eh. Nakukuha nyo ho? So lahat ng maluluwag kong damit, hindi ko na sinuot nun. Nag-iba talaga itsura ko. Hindi dahil sa ano. Kasi nga, hanggat ganun itsura ko, sipin mo magsishare ako ng gospel, mas mukha pa ako hold upper sa'yo. So, sinikap ko na, hindi na ako ganyan. Tapos yung mga barkada ko, nagalit sa akin kasi hindi na ako sumasama. Sa inuman nila, sa gimmick nila, lagi na ako sa church. Nag-iba, pero hindi ako sinabihan ng pastor. Kakikinig ko lang ng salita ng Diyos. Kaya yung mga totoong save, ganun talaga ang magiging resulta sa buhay. Pero yung mga nagpapanggap, hindi ho talaga kahit anong pilit mo dyan, hindi yan makikinig. Hindi yan save. Hindi pa sila umaabot dun sa repentance na tinatanggap nila si Jesus. Hindi lang Savior, kundi Lord. Meron akong kaibigan, sabi niya, saved na daw siya, sumampalataya na daw siya kay Jesus Christ, pero sumasamba pa rin siya sa rebulto. Hindi yun totoo. Hindi pwede mag-exist ang dalawang Diyos sa buhay ng isang totoong ligtas. Tsaka hindi mo kukumbinsihin ang totoong ligtas na huwag sumamba sa rebulto. Right. Mag-automatic yun, makikita niya, bato lang to, kahoy. Kasi alam niya ang Diyos ay espiritu. At sinasamba siya sa katotohanan. So, truth, we must tell people that God requires biblical repentance. And our job is to explain it. Huwag lang kayong sabi ng sabi, sumampalataya. Kailangan yung unahin yung yaksa na dapat nilang maintindihan bago yung pagsampalataya. Ano yun? Pagsisisi o yung biblical repentance. Alam nyo, kaya napupuno ang mga Baptist churches na mga hindi naman talaga ligtas. Kasi ang laki ng lundag doon agad sa sampalataya. Hindi na pa-realize kung gaano siya ka makasalanan, kung bakit si Jesus Christ namatay para sa kanyang kasalanan, ano ang kabayaran ng kasalanan. So, hindi na bago yung utak ng tao. So, hindi niya nakita yung need ng Savior, yung bigat o yung weight ng ginawa ng Savior, at kung saan siya niligtas sa nakakatakot na lugar, at saan siya dadalin na na magandang lugar yung langit. We need to teach and preach repentance. Amen? Conclusion. Biblical repentance is not turning over a new leaf. Repentance is surrendering to God. Amen? Kaya sa susunod ho, na mag-soul winning kayo, lagi niyong tatandaan yung Acts 20:21. Ang una dapat kong pintong bubuksan natin ay yung tulay ng biblical repentance. At ito ang magtatawid sa kanila doon sa saving faith o yung pagsampalataya sa Panginoong Hesus. Huwag niyo agad sabihin yung believe nang hindi nila naiintindihan kung ba't sila magbi-believe.
at kung ba't sila nagbi-believe at kung gaano kaganda yung ginawa nilang pag-believe sa Lord Jesus Christ. Hanggat hindi nyo nasasabi yung biblical repentance. Amen? Amen. So, yun lamang po. Tayo manalangin.